Pero siguro ganun yung pakiramdam ko pag election. Yun. Pero exciting din yun eh. Exciting din yung MMFF tapos hinihintay mo yung resulta. So ewan ko, wala yata akong difficulties. I'll listen. Thanks, sir. Thank you. Direct, one question lang. Alam ko po na Congress po yung tinatakbuhan niyo ngayon. Pero sa future po kaya, any plans po na tumakbo din po kayo sa Senate? Parang hindi. I see myself na kung meron akong tatakbuhin later on, it's being mayor of Taguig ulit. Pero aside from Congress, I really wanna focus. Naniniwala ako na kailangan ayusin mo lang yung sarili mong bakuran eh. Like ngayon, even in production, in main entertainment, napakaliit. Parang yung focus namin how to fix our own production. And sana maka-impluensya kami sa iba. Pero nakita namin, the best way we can do that is to make sure Rain Entertainment is run well. Ako ganun din yung philosophy ko in governance. There's so many great minds, there's so many good people. Tingin ko yung importante muna maayos namin yung lungsod ng Taguig at magkaroon ng collaboration with the stakeholders of the city of Taguig. So if anything, I think after Congress, maybe I'll run for mayor of the city of Taguig. Pero wala akong ambisyon or interest in national politics or national government. Thank you. Hi, Direk. So, first of all, di ba lagi pong sinasabi sa mga artista that they're not gonna make politics as their backup plan or what? Tapos yun yung po yung lagi lang nire-reiterate po. So, for yun naman po, paano nyo po ipapakita na hindi nyo po gagawin backup plan yung politika should you win? I think that's making sure that I continue to produce because para sa akin, yung entertainment, it's something I love. But it's also, ito rin yung hanap buhay ko. So sa akin, politics is not where I make money or earn money. I think politics is where public service is where you should serve the people. That's why I'm so blessed that I get to do something that I love so much and I get to earn money, and that's in producing and directing. I did a telenovela this year. I finished High Street with ABS-CBN. Napaka-blessed ko na nakakapag-direct pa ako. Nagagamit ko yung skills ko as a director. Nasasweldohan ako ng maganda dahil maganda ang sweldo ng mga director. And I'm hoping that when the industry does better, or as the industry does better, then our company will do better also. Pero low maintenance naman ako eh. Konti lang yung hinahanap ko sa buhay. So to me, money is not that important. Importante pero hindi naman yung pinaka-importante yung bagay. Yan, Pero i-clear na natin, last year po yung High Street ni Direk. Last year pala, nga pala. 2025 na pala. Yes, Hannah. Direk, kasi diba po yung BGC, merong certain belief sa mga tao na ang mayaman lang or pang elitista lang or what. So, should you win po, paano nyo po mapapalapit yung BGC and Taguig as a whole sa masa? Ito, harap ako dun sa taga-ususan. Kaya napakahalaga sa akin, and that's why I want to run in District 1, yung distrito ng Taguig at Pateros. Dahil ilan lang naman ang Rockwell, ilan lang ang BGC, ilan lang naman ang Eastwood sa Metro Manila. Yung totoong mga lugar kung saan nabubuhay, saan nagtatrabaho, saan nagko-commute, mga kababayan natin, is not BGC, is not Rockwell, is not Eastwood. Kami, ang gusto namin gawin sa Taguig, dalhin yung development in all areas. Yung Central Business District namin, gusto namin i-emulate sa Lakeshore, gusto natin i-emulate sa Arca South, gusto natin i-emulate sa dulo ng Mariano kung nasaan yung Vista Mall. Naniniwala kami na hindi dapat yung pocket communities lang. Kasi pag pocket communities, kaya ako maraming traffic. Kasi mula Caloocan, mula Quezon City, doon tayo magtatrabaho. Pero kung yung trabaho natin, it's just 10 minutes away. Kung yung pockets of development nasa Lakeshore, nasa Levy Mariano, nasa Arca South, nasa BGC, you can work and live in an area na kung saan pwede ka magbisikleta, kung saan pwede ka maglakad. So yun yung kind of communities that we want to build for the future. Thank you pa, Direk. Thank you. Thank you, Hannah. At syempre, ito, the editor of Abante Tonight, Roldan Castro. How about the mic? Direk, pasok na po kayo sa Kongreso. Sasama po ba kayo sa franchise ng ABS-CBN?
Anong stand po ito? Isa yan sa... Sinabi niyo na rin na totoo kong tao, tsaka hindi ako sagutin ko na rin kayo. Isa yan sa mga hindi namin pinagkasundo ng kapatid ko. So, naniniwala kasi ako that yung commitment doon is matapos yung pandemic. Para after the pandemic, mapag-usapan, magkaroon ng proper hearings bago desisyonan yung prangkisa ng ABS-CBN. So, sa akin, kung gusto nila, kung bibigyan natin ulit ng prangkisa, sa akin, I will be very supportive of that. Pero ayokong tumakbo para sabihin na pag nanalo ako, susuportahan ko yung ABS-CBN. Kasi tingin ko unfair sa ABS yun. Kasi pwede gawin tuloy ngayon yun ng lahat ng mga politiko. No, sa akin, if we win, then I think there has to be an honest evaluation or re-evaluation on the ABS-CBN franchise. And harapin nila yung mga issues at bigyan ng pagkakataon sagutin at bigyan ng pagkakataon din bumoto yung mga kongresista. Kung gusto ng ABS ulit mag-apply for the franchise. Pero I wish they were given an opportunity noon para mapag-usapan at magkaroon ng mga hearings na mas mahaba at mas marami. Okay, direct. Tapos sabi niyo po sa pagtakbo ninyo, may mga lesson learned. So ano pong dadalhin niyo sa pagtakbo niyo po ngayon? Ako really the value of being an independent. You know, I think siguro hanggang ngayon maraming baka naisip nyo, bakit nga ba ako hindi sinusuportahan ng kapatid ko? Di ba? Sa akin, hindi ko rin alam, pero yung pinakasimple sa akin, hindi pwede sa akin idikta yung gusto nila. Kasi pag may bagay na kailangan gawin para sa akin, kukonsultahin ko yung mga stakeholders. Tatanungin ko, pag-aaralan ko, kukonsultahin ko yung mga dalubhasa, and hopefully, I'll make a decision based on consultation and based on evaluation. Hindi base sa gusto ng partido ko o hindi base sa gusto ng pamilya ko. I think a lot of politicians want allies that they can control. Ako ho, pag dumating yung pagkakataon na meron ako mga allies na gano'n, I don't want allies who I can control. I want allies who I can learn from. I want allies who I can collaborate with, listen to, and learn from. That's what I have with Regal. No, hindi ako naghahanap ng partners para pwede gawin ng Rain yung gusto niya. Kaya kami nag-partner sa Regal because they're the best when it comes to horror. And we wanted to learn about how to make the best horror movies. And we're learning a lot, no? Mula production hanggang marketing. And ganun din yung learnings ko. I want to collaborate with politicians and policymakers that I can learn from. Okay, thank you. Thank you, Roldan. At eto, bago si Binya, eto muna si Eugene Asis, then Maricris Nicasio, then Binya. Hi, Direk. Hello. Alam mo, isa ka sa mga hinahanga mong direktor. Kasi talagang pulido kang gumawa ng pelikula. Anyway, yung may sinasabi kanina na magkita tayo pagkatapos kang mahalal at magawa mo yung gusto mong gawin. Particularly, ano yun? Yun ang gusto namin malaman. Particularly, ano yun? Para sa industriya, no? Sa akin, government needs to have a program para yung next generation of Filipinos patuloy na manood ng pelikula. So, kailangan natin solusyonan yung ngayon at maraming nagiging panukala tungkol sa paano natin susolusyonan yung ngayon. Bibigyan ba natin, i-incentivize pa natin? Do we give money to the malls? Do we give money to the producers? Maganda ko yung diskusyon dyan at maraming tumutulong dyan. So yan, we will actively get involved and we want results. We want to find a way where today, 6 months from now, meron tayong mekanismo kung saan na-encourage natin yung mga kababayan natin to watch more movies. Now, I'll start with the MMFF. Paano natin gagawin 200 piso yung MMFF? Paano natin gagawin na 1.5, lahat ng pelikula pwede natin panoorin? Because people forget, the MMFF is not about the producers. It's not just about the filmmakers and the actors. It's about the audience. It's giving the Filipino people an experience watching Filipino cinema. Pero bukod doon, yung para bukas, how do we prepare? Napag-uusapan namin ni Sir Keith to madalas. How do we prepare the next generation
of Filipino moviegoers. Ano ba yung gaano kalawak? At ginagawa na ng FDCP to, ginagawa nila Direct Joey. Pero they need more money. Gaano kalawak ba yung ginagawa natin mga programa para sa mga state universities, sa mga public schools, para nainganyo sila. Nung nasa school ako, nanonood ko ng mga pelikula ni Vilma, pinapanood sa amin mga professor namin, pinapanood, nung college ako, pinapanood namin yung mga Broca, Bernal, Mike De Leon. We became fans early. So what are we doing now? And who are we incentivizing para mas maraming mga Pilipino ang mainganyo manood ng pelikula? Pangalawa, I think, at iiwan ko na dito sa pangalawa kasi baka masyadong mahaba. Pero I think yung kwento ko kanina, we really need to incentivize production for the young Filipino audience. Anong pinapanood ng mga anak natin? Ako, anong pinapanood ng mga anak ko? It's American or Australian YouTube videos. We need to, sa ayaw at sa gusto natin, a lot of our kids are shaped by the content that they watch. And para sa akin, dapat ma-incentivize natin na ang pinapanood nila ay likha or isa sa mga pinapanood nila ay mga kwentong Pilipino at likha ng mga Pilipino tungkol sa kasaysayan, tungkol sa kultura, tungkol sa atin bilang komunidad, bilang bansa, bilang tao. So to me, that's very important. And hindi ko alam yung mekanismo nun. Kasi minsan, basta lang nagpapagawa ang gobyerno, hindi maganda yung produkto. Maybe it's commissioning the big production houses. Maybe it's commissioning Regal, Viva, ABS-CBN, Channel 5. Hindi ko rin alam. But it's something that we have to be aggressive on. Kasi may gising na lang tayo isang umaga na ayaw panoorin ng mga bata yung mga pelikula natin. Kasi lumaki sila sa gawa ng iba. At direct kasi kagabi, may napanood ako isang vlog. Hindi to fake news kasi may ini-interview ng vlogger, yung mga dating stuntmen, yung mga hindi masyadong kilala.